pwede mong i-revisit yung childhood mo. Maraming bagay na siguro yung feeling mo alive na alive ka pag ginagawa mo yung bagay na yun, nung bata ka. Or yung kapag hindi mo namamalayan na tumatakbo yung oras, yung mga bagay na very passionate kang gawin. Usually, yung mga ganong bagay, malaking parte yun ng paghanap mo para malaman mo kung ano yung purpose mo in life. Nung bata ako, actually, isa sa mga pangarap ko yung maging basketball player, ganyan, astronaut. Astronaut Yung astronaut, ano yun, medyo malayo yun. Pagbabasketball, talaga, nung bata ako, sali ako ng liga, sumali din ako ng varsity nung high school. So, talagang malalaman mo, even now, nagbabasketball pa rin ako pag may time. Nakakalaro ko si Kuya Jay, yung crossover ka na ganyan, tapos spin move, tapos sabay, fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Naku, napakalapit ni Pablo. Sabay na kayo sa paglipad ng eroplano. Ito mga madam sir, no, samahan natin si Pablo, no. Dadalhin tayo ni ating idol na Pablo dito nga po sa Japan, no. Samahan natin siya sa kanyang paglilibot dito nga po sa Japan. So masaya to. Masaya, so maganda to kasi ito na naman yung vlogs ni Pablo, diba? So mga last na vlog niya talaga sa channel niya is, alam niyo naman, syempre nakakatuwa. Maganda panoorin kasi nga talaga nagkukwento siya, diba, dun sa mga vlogs niya. So this time ito, I think ganun pa rin. So yun, marami siyang ibabahagi sa atin about nandito siya sa Japan nga po. So ililibot niya tayo. Tara, samahan niyo ako mga madam sir. Panoorin po natin to mula umpisa hanggang sa pinakadulo nga po. 24 minutes and 10 seconds yung pinaka video. So mahaba to. Ayan, so asahan na natin yan kasi nga po vlogs nga po yung papanoorin natin. Okay, so tara mga madam sir, let's go. I-play na agad natin to, no? Ohayo gozaimasu. Ay, grabe yung buhok ko ah. Yes! Yeah! Crossover ka na ganyan, tapos spin move, tapos sabay, fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Ako, napakalapit ni Pablo. Sinasabi ng heart mo, yun yung gawin mo. Oo, kasama yun. Kinausap mo. Ribulto. Discover your passion. What's up everyone? Kumusta? Gising, oh. Long time no vlog. Mukha ng bagong gising. Anyway, andito ako ngayon sa Nagoya sa Comfort Hotel dito sa Nagoya, Fushimi. Medyo matagal-tagal na nung huli ako nakapag-vlog and kating-kati na ako pag-usapan. Matagal na talaga. Kasi kahit ako, at times, talagang feeling ko, hindi tama yung direction na pinupuntahan ko. And for sure kayo rin nararanasan nyo, nakaka-receive ako ng mga messages na paano kapag hindi ko alam yung gusto ko, paano pag wala akong pangarap, paano kapag hindi ko alam kung ano yung gusto kong maging after 10 years, after 5 years. So parang isa siyang topic na pwede nating pag-usapan if ganun man yung nararamdaman nyo or if ganun man yung sitwasyon nyo. Meron akong ways or siguro meron akong practices para sa ganun bumalik ako sa track. Kasi alam ko, napakahalaga ng paghanap ng purpose in terms of the direction that you want to go para align lahat ng bagay-bagay. Fulfillment. Siyempre, nakaka-burnout kapag hindi ka na-fulfill sa ginagawa mo. Parang feeling mo, naaaksaya lang lahat ng oras mo. And yun yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon habang nandito ako sa Nagoya. Maglalakbay tayo dito. Papakita ko na rin sa inyo yung paligid. Since it's my first time here sa Nagoya, habang umiikot, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na nakatulong sa akin sa paghanap ko ng direction, paghanap ko ng purpose ko in life. Nag-aalala si Pablo! Let's go! Nag-aalala si Pablo! Ilibot mo kami, Pablo! Ano ng buhok ko? Maligo na kasi ako kagabi. Ganun technique ko para dire-diretso na agad ako pag-gising. Suot na lang ng damit. Maliligo na ako sa gabi. Sarap maligo pati. Diba? Pag-gising, rekta na, no? Anyway, first day dito sa Nagoya. So kakagaling ko lang sa Poro. Nahiya akong mag-vlog. Hassle, ang dami kong bitbit. May bitbit akong backpack dito. Nahiya pa niyang Pablo. May bitbit pa ako isang bag. Paus ako. So, let's go. Okay. Maraming tao. I don't know.
May nakita ko na napanood ko sa TikTok. Kapag yung chirping sound ata, galing ka daw from east to west. Tapos kapag yung isang sound na parang tukko. North, south to north yung pinupuntahan mo. Mas tigin, no? Lahat dito may sistema eh. Sana all. Sana all. Pumunta naman ako sa coffee shop na paborito ko. Yung favorite coffee shop ko dito is Comeda. Yeah. Sobrang ganda ng interior. For me Tapos sobrang relaxing. Sobrang simple lang. Hindi niya kailangan magpatunay. Yung kape doon, yung Comeda Black. Parang normal lang na kape, as in may tasa tapos black coffee. So ganun kasimple. Pero gusto ko yung interior niya, yung setup niya kasi very cozy, very warm. Tapos as in talaga marirelax ka ng todo. Pero sa mga susunod na araw, magagawa ko ng pangarap, isa sa mga pangarap ko, yun nung snowboard. Let's go! Grabe talaga dito. Paborito ko talaga ang Japan. Hindi pa ako nakapag-visit ng ibang country, pero ganun kasi ako kapag may natagpuan ako na gustong-gusto ko, kahit pa ulitin ko yun, okay lang sa akin. Hindi ako magpapalit-palit. Ayoko na mag-try. Unless it's something na kailangan kong gawin. Para, alam mo na, maiba naman. Pero, usually, pag may natagpuan ako na gusto ko, yun. Wala na. Hirap kaya matagpuan ng mga ganung bagay. Those are gems. Nagoya. Tapos, sa mga susunod na araw, pupunta ako sa Koran Cay. Libot na libot yung bridge kasi yung famous bridge doon, pati yung may mga temple doon. Gusto kong puntahan. Sige, para makita rin namin, Pablo. Para may emergency situation na tayo. Kailangan kong bumalik na hotel. Ang sakit na dyan ko. Bago tayo maglakbay, kailangan muna natin, alam mo na, para gumaan ang pakiramdam. Uminto si ate, nagbablog si Pablo kasi. Balikan natin si ate. Uminto, ito. Nakita niya kasi nagbablog si Pablo. Ayan uminto, ito. Alam mo rin yung kanta na yan, Pablo. Kailangan muna magbabas, pakiramdam. Wala talaga. Paborito ko talaga dito. Wala na mga katalo dito. Pajama party ba? Siguro na ito eh. Umaga, mahamog-hamog pa yata. Mahamog-hamog ba tayo? Ouch! Malamig talaga dyan. No? Perfect. Perfect combination. No? Hindi pala ako nakapagsuot ng hikaw. Anyway. Hindi kompleto pag walang hikaw paglabas. Parang ako. Ayoko makasagabal kaya medyo mahina boses ko. Ngayon wala na masyadong tao sa paligid. Wala ang ganong sakyan, walang traffic. Kaya na ulit mag-ingay. Iba talaga sa Japan. Yahoo! Walang lamig. Hindi siya maingay yung lansangan. Walang ganong bumubusina. Maraming parks dito. Walang busina mismo. Naririnig. Parang ang daming spaces dito na sa Pilipinas, pag gantong oras, matik ang ingin ng busina. Beep, 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 beep. Ibang mga bansa, Ito sa Japan, parang wala tayong naririnig na busina rito ng mga sasakyan na, Tahimik, Ginawa talaga for recreational activities. Like yung mga park, sa mga kids, ganyan, sa mga tao. I mean, dapat sana may ganun sa atin. May ganun naman sa atin, pero hindi lang every kanto meron. Wala lang, ang saya lang na there's a safe space where you can rest outside of your home, outside of your hotel. Tukko. Hindi na. Hindi naman ako mukhang gusgusin. Very good. Tukko. Sangat ang buhok nito. Ang buhok nito. Dang. Blair. Tahimik talaga, ang buhok nun.
Lapit na ako sa hotel. Ito na pala yung hotel ko. Bye-bye. Bumalik siya. Alam niya na. Kita-kits tayo after the meeting. Ah. Ay, yo, what's up? So, yun po. Tapos na yung meeting natin. Bilis ah. Medyo mahaba-haba. Pero, Bilis eh. dito na ako ngayon sa labas. Nag-aantay ako sa bus. 9:30 pa daw. Meron pa tayong 15 minutes para maghintay. Pero, pupunta ako sa Shirakawa-go. Medyo makapal yung snow doon. Tapos may koi fish. Hindi naman village, pero may koi fish doon. Nasa kaya yung apat na itong time na to, no? So, kakahiwa-hiwalay sila siguro, no? So, yun. So, wala lang. Naisip ko lang, no? Noong time na to, hindi sila magkakasama. Okay. if nandun pa kasi sabi nirelocate daw, pero tingnan natin kung nirelocate na nga. Malamang nakikita nyo na rin sa TikTok yun or sa Instagram or sa kung ano mang social media. Yun. Foul! Foul. May pumito na. Pumipito na si Manong Guard eh. I mean, lahat dito, even the simplest job, no, merong ano, nagmamando. So si Manong, ayun no, nandun sa kabilang kalsada. Oh. Yun. Saan ba siya? Ayun, nakatalikod siya. Nag-aantay siya sa ano. Ayun, oh. Ayan, naglalakad siya. Aha. Ang liit-liit lang ng kalsada. Nag-aano pa siya pag may tatawid. Lupit, di ba? Sana oil. Sana oil. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Wala pa mga sasakyan nun, ha? So, pedestrian. Tapos, may nagmamando pa. O nga naman, no? Sa pag nandun na ako sa Para Shirakawa at least ko. discipline Kasi ang natin. lamig. Naninigas yung kamay ko. Bye-bye. Okay, bye. Nagoya Station. So yun po, no, pagkatapos ng mahaba akong meeting, pumunta dapat ako sa Shirakawa-go. So sumakay ako ng bus. Yun nga lang, syempre hindi pa natin alam masyado yung lugar. Nag-abang ako sa bus stop na sinabi ni Google Maps na doon daw mag-aabang, pero hindi naman pala. Hindi naman So pala. na-miss ko yung bus, 9:30 AM yung bus. Ngayon, yung last ticket na nabili ko for the bus, papuntang Shirakawa-go, hulaan nyo kala mo sasagot eh. Ang ano pa, alas 3 p.m. pa. So, ang dami ko pang oras para maghintay. Hindi ko na alam gagawin ko. Tatry ko na lang mag-vlog, magkwento sa inyo ng kung ano. Ngayon pupunta tayo sa nearest park. Katulad sinabi ko kagabi. I-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na naging effective sa akin sa paghanap ng passion ko or ng purpose ko in life. Since matagal-tagal pa tayo maghihintay, magbabalik muna tayo sa basics. Let's go back to basics. So yun, pupunta tayo sa nearest park na pwede natin mapuntahan. For me, ito nag-work talaga siya. Going back to basics para malaman mo kung saan ka very passionate about. Kung ano sa tingin mo yung purpose mo. Effective yung balikan mo yung childhood mo. Kasi yun nga, it's free from societal pressure, sa societal expectations. Diba? Siyempre maraming expectation. Even yung mga parents natin may expectation. Friends natin may expectation. Lahat may expectation. I mean, minsan hindi ka na makapag-isip ng gusto mong gawin para sa sarili mo. Pero, if babalikan mo yung kabataan mo, yung bata ka pa, nung preparatory ka, siguro kung nursery or elementary, tatanungin ka ng teacher mo, ano yung gusto mong maging? Ano yung mga bagay na gusto mong ginagawa? Or even mga hobbies mo? So, I think malaking bagay na para makatulong, para mahanap mo yung bagay na very passionate ka if babalikan mo yung childhood mo. Kaya ngayon, pupunta tayo sa, ano bang park yung pupuntahan ko? Shinazawa Park. Ito kasi yung pinakamalapit eh. Bigat talaga ng bag ko. Sakit sa likod. Reklamo na. Naalala ko lang nung bata-bata pa ako na elementary. Ay, parang pabigatan ng bag eh, no? Alam mo may mga batong dala eh. Hindi naman nag-aaral, hindi naman nagbabasa. Natutuwa ako kasi dito sa Japan merong Daras ko yan. parks na pwede mong puntahan na very safe. Like, pwede kang tumambay doon kahit anong gawin mo, di ba? Nakakatawa lang. Uy, mapulubit na to ah. Ang linis naman ng ilog. Anyway, ang dami kong gustong gawin ng bata Linis, ako eh. no? Naalala ko nung bata ako, may liga sa amin ng basketball. Tapos nagkaroon kami ng spider-spideran. Hindi ko maalala kung anong tawag ng spider-spideran ba yun.
Yung parang Spider-an. lalambitan kayo sa monkey bars, tapos magta-try kayo maglaban gamit yung paa. Oo, tama. Tapos, Naranasan din namin sorry yan. dun sa nakalaro ko kasi naglaro kami, natalo ko siya. So nakapitan ko siya. Tapos bumitaw Gagamba na yun, monkey yun. bar, pero inipit ko siya sa paa ko, sa dalawang legs ko. Yung legs ko naka-wrap around sa katawan niya. So hindi pa rin siya nalalaglag, pero nakabitaw na siya sa monkey bar. Tapos nung hindi ko na nakayanan, nabitawan ko siya gamit yung legs ko. Tapos sumampas yung ulo niya. Kawawa. Sorry. Kawawa. Anyway, nagalit sa akin yung mga magulang niya. Natural naman, syempre. Pero it's an accident. Tapos lahat, pares naman kami. Bata kami pares nun. Hindi namin alam ginagawa namin. Bata nga eh. I mean, hindi ko naman alam na may ganong mangyaring aksidente. Pero, I'm really sorry, brother. Okay lang yun. Hindi ko sinasadya yung Dala ng pagkabata yan. Ang daming ganap. Tapos si Chichi, dati, sa daycare center yon, nagkabukol ng malaki yan dahil pinabantayan sa amin ng papa namin, si Chichi. Tapos, kasama ko si Kuya Kabin. Si Kuya Kabin nag-basketball. Tapos ako rin, nanood ng basketball. Tapos di namin nakita, bigla na lang umiyak si Chichi. Nadapa pala. Sa laki ng bukol sa ulo. Nayari kami kay Papa. Yari. Nandito na ako sa park. Nakwento Pero wala pa yung palang kabataan. playground Ano? dito. Parang nandun sa kabila yung playground. Hindi ko alam bakit nandun sa kabila. Pero parang school yun eh. Ayun o. Diba? Ayun yung mga monkey bars yung sa kabila. School ata yun eh. Anyway, Tahimik talaga. tingnan natin kung meron dito mapupuntahan. Parang malaking park lang Iwalas siya ng lugar. Dididit. Didididididididit. Linis, no? Didididididit. Diba? Wala namang playground. Magsisiso sana si Pablo eh. Mag-dito sana si Pablo. So, ayun, kita mo may falls dito. Hindi siya totoo kasi false siya. Hindi totoo. Di ba? Diba, ganda? Solid. Parang nakadaan na pala ako dito. Kahapon. Hindi pa Ang malaglag si ganda ng Pablo. ano, no? Kahapon dito merong naliligo na swan. Ay, smoking area pala to. Okay. Angas. Linis, ano? May bahay naman dito. Walang playground. Ganda naman. Sayang. Ganda dyan. Ayun yung playground parke. doon, hanep. Sa kabila. Kabila. Paano pumunta doon? Lalaro na si Pablo eh. No? Kaya si Pablo Kasi eh. ba? Ay no? Ganda dyan. Anyway. Wala, Ganda ng ano, makita. tubig, no? Hindi ako Falls. maririnig dito. Lakas ng tubig. Pumuna ako. Grabe tong tree na to. Wala nang leaves. Oo, no? Taglagas. Taglagas yung Ito puno. dito. Naku po. 60% na lang yung mic. Dahil ko pa gusto sabihin. Anyway. Dapat gusto Ayun. sabihin. Katulad lang sinabi ko 50%. kanina. Back to basics. In order to know your purpose in life, pwede mong i-revisit yung childhood mo. Maraming bagay na siguro yung feeling mo alive na alive ka pag ginagawa mo yung bagay na yun, nung bata ka. Or yung kapag hindi mo namamalayan na tumatakbo yung oras, yung mga bagay na very passionate ka gawin. Usually, yung mga ganong bagay, malaking parte yun ng paghanap mo or para malaman mo kung ano yung purpose mo in life. Nung bata ako, actually, isa sa mga pangarap ko yung paging basketball player, ganyan, astronaut. Astronaut Yung talaga. astronaut, ano yun, medyo malayo yun. Pero if given the chance or if I had all the time and resources, siguro yung pagiging astronaut or pag-aaral ng physics, tinahak ko yun. Pagbabasketball, talaga, nung bata ako, sali ako ng liga, sumali din ako ng varsity nung high school. So, talagang malalaman mo, even now, nagbabasketball pa rin ako pag may time. Nakakalaro ko sina Kuya Jay, yung crossover ka na ganyan, tapos spin move. Tapos sabay,
Fade away na ganyan. Ako, May galaw napakalapit din ni Pablo. Talagang Baligaw. Ang sabi niya, fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. naku, napakalapit ni Pablo. Ang Talagang kulit hilig eh. na hilig ko yun ng bata. Ano pa ba hilig ko ng Naku, bata? napakalapit ni Ayun, Pablo. pagkanta, pagpa-perform, right now, yun na yung ginagawa ko. Sa totoo lang, mahilig ako magbasa, mahilig ako gumawa ng poetry. Nung bata-bata pa ako, mahilig ako magsulat ng kanta talaga. Pero syempre sa sarili ko lang yun. Nung high school ako, di ba? Nirelease ko ngayon Drowning in the Water. It's a song that I wrote when I was 14 years old. So, yun. bata-bata 14 pa years yun. old. Talagang isa sa mga bagay na gusto kong gawin. And right now, yun yung trabaho ko, yun yung ginagawa ko. And I feel like diba? it's also my purpose to Yes. write songs and Natupad na try nga. to yung put them out kasi nga marami na i-inspire, di ba? Maraming nakaka-relate sa storya, maraming na-motivate. So, ganun din, even kay Nevin, di ba? Mapapanggit ko si Nevin dito sa TV. Nevin, si Sabi ko Nevin. sa kanya, nung kino-coach ko siya, Nevin, I treat you as an artist. Sabi ko sa kanya, kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung sinasabi ng heart mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung gawin mo sa pag-perform. Kasi na-pressure siya na hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kasi bigla akong binago yung areglo ng kanta. And I feel like it didn't need na tumaas pa. Kasi yung kanta is very emotional. So sabi ko sa kanya, I treat you as an artist. Think about it. Ano yung gusto mong gawin? Ano yung gusto mong sabihin dun sa kanta? Kasi for me, napakahalaga talaga na align yung nararamdaman mo sa ginagawa mo, yung values mo, yung principles mo. Kasi in the long run, if hindi siya aligned, then parang mababurnout ka, magkakaroon ka ng parang disalignment sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, ito ba ba? Masaya pa ba ako? Ito ba ba yung tamang ginagawa ko? Hindi na pala, baka hindi na pala, or hindi pala yun yung purpose mo. So mahalaga talaga na every time, every step of the way, kapag may gagawin ka, make sure na gusto mo yung bagay. Yes. Even nung college, Tama. pinakagusto ko talaga, ang kukunin na course is conservatory in music, but I wasn't able to take it. I had to take up a course na hindi ko naman totally gusto. Accountancy, yun yung first year college ko. Tapos then, parang I shifted to AB English major. Nag-major in English ako. Dahil may nakita ako na dun sa syllabus na gusto ko yung creative writing, technical writing. Tapos more on writing, syempre, mahilig naman ako magsulat. So, I took up the course. Galing magsulat ng kanta eh. Sobrang nakakatulong siya sa akin yan sa pagsusulat, sa pagsulat ng kanta, even sa paggawa ng melodies. Kasi for sure, yung mga tunog na mga letra, merong nagagawa yan sa melodies. Tama. Hindi yan basta binibigkas. Yes. Kapag kumakanta ka, hindi pwedeng, kung paano mo siya bigkasin, yun na siya. Diba? Big Meron check din yan, Pablo. creative way of singing, creative way of trying to put letters and syllables and words together to create a sound that's unique. So, yun yung mga natutunan ko. Nagpapasalamat ako kasi doon ako dinala ni Lord. Oh. Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Marami akong na-meet na friends, marami akong na-meet na... Pagka talaga yung gusto mo, yung ginagawa mo, talaga magiging magandang kakalabasan. Siyempre, gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka eh. Enjoy na enjoy ka sa ginagawa mo, di ba? Ano rin, talagang kay Pablo, the best, no? Ang ganda ng mga pinagsasabi-sabi niya dito. Ang ganda ng mga sinasabi niya dito, no? Talaga napaka-meaningful talaga. Iba, no? Lahat ng kada words na sinasabi niya may say-say talaga, no? May mga sense talaga. Galing talaga ni Pablo magsalita. The best, no? Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Marami akong na-meet na friends, marami akong na-meet na colleagues yan. Even when I was working, yun. Kaya rin ako umalis sa work kasi di ba nga, sabi ko, yung pagiging data analyst ko, hindi naman yun yung gusto ko. Sobrang nadadrain ako, bakit ko siya ginagawa. Kaya nag-shift, nagpalit, nag-switch. Pero yun, first thing that you could do in trying to find out your passion or your purpose in life, balikan nyo yung childhood nyo. Yun yung mga moments na talagang wala kayong pakialam sa mundo. Kung ano lang yung gusto nyo gawin, yun na yun. Di ba? Walang stress ng mga panahon na yun, ano? Sa totoo lang, dapat hindi naman mahirap ang pagpili ng gusto, pero dahil merong pressure ng society, ang dami natin naiisip, ang dami na naapektuhan tayo sa pagdesisyon.
Di ba? Tama ba yun, boy? Tama yun, Pablo. Tama ba yun? Yes. Oo, tama yun. Yung pala yung Tama ba kausap. yun? Tama? Oo, tama. Tama ka na mo lang. Kinausap yung revolto. Haba ng pinagsasabi ko ah. Akala mo naman may sense talaga. Meron, dami. Dami. Parang kailangan ko na naman makapag-meeting ah. Uminom kasi ako ng tea tsaka ng kape. Ang dami kong gagawin. Excuse me. Mag-edit pa ako. Mag-e-edit pa Parang ako. hindi naman ito bakasyon. Alam, hindi naman to. Hindi na, mamaya na ulit ako magkwento. Bye-bye. Sige, bye. Nandito Kita ba? niyo yan? Okay. Magkaibang mundo. Hindi naman magkaibang mundo. Ano yun? Pero, alam nyo, sa totoo lang, isa yan sa mga bagay na gustong gusto ko dito sa Japan. Linis, no? Gusto ko yung culture ng Japan na enjoy nila yung solitude nila. Even sa mga restaurants dito, makikita mo coffee shops, merong mga seats na yung pang isang tao lang talaga, tapos may mga dividers. Yun yung sobrang isa sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko. Ang ba't ako, ano to? Bata ka. Yan, Pablo! Pabla. Isa yun sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko pagdating dito sa Japan. Pag sa Pilipinas kasi, di ba, parang minsan it's embarrassing na wala kang kasama. Diba? Parang pag mag-isa ka, titingnan ka agad as kawawa naman siya, mag-isa lang siya kumakain, ganyan. Ako personally, mas talagang nai-enjoy ko kapag mag-isa ako, na may ginagawa ako, parang nakafocus lang ako sa ginagawa ko. At times, nai-enjoy ko na kasama yung ibang tao, tapos doing things that we can enjoy together, yun. Wala lang, napansin ko lang na-inspire ako dun sa shot na yun, na parang Shit na yun. may dalawang mundo. Yung isa solo, yung isa may kasama. Katuwa naman kahit may kamahalan. Lah. Minsan kailangan mo talaga mag-break sa usual routine mo para makakita ka ng bagong perspective. Let's go! Ayun, Let's oh. go! Ayun, oh. Woo! Kaya dyan, oh. Lakas. Ay, tapos na. Okay. Alright, so sabay na kayo sa paglipad ng eroplano. Talagang paus talaga ako. Like natin. Diba? Okay yan. So mga madam sir, no? So Pablo, the best talaga. Diba? So ngayon lang ulit siya nakapag-vlog, mga madam sir, no? Ang tagal bago siya naglabas ng vlogs niya dito nga po sa channel nga po niya mismo nga po, no? So napaka-meaningful lahat ng sinabi. Sarap talaga pakinggan pag si Pablo nagsasalita talaga. Nagkukwento, no? Isa sa gustong-gusto ko yung mga sinasabi niya tungkol sa pagkabata. Diba? Yung naranasan niya, yung mga ginagawa niya, yung ginagawa niya nung kabataan niya. Nasarap lang, parang nakakaano rin, nabalik tanaw din sa akin kasi yung naranasan niya na yun is talagang naranasan din namin ng mga kalaro ko nung kabataan namin. Diba? Yung lumalambitin dun nga sa sinasabi niyang monkey bars, no? At nagsasaputan, naglalaban na para kay gamba, di ba? Danas namin yung mga ganyan. Hay nako, sarap bumalik sa pagkabata. Dahil kay Pablo, talagang, di ba? Yung utak ko is muli na namang na-refresh, di ba? Parang gusto ko talaga yung mga ganito na pag nakakarinig ako ng ng kwento about sa mga dati, yung mga pagkabata. Nakakatuwa. Kaya salamat sa iyo, Pablo. Salamat sa video mo. Salamat sa mga sinabi mo rito. Napaka-meaningful talaga. Lahat talaga may mga sense. O yun, so dami ko rin sinabi, no. Basta yun, Pablo the best. Salamat. Okay, yan sa mga madam sir, thank you so much again sa panonood sa aking video upload na to. So pasensya na po kayo, medyo paus po ako, mahina yung aking salita kasi talagang may problema yung aking boses. Oh. Okay, so kita-kits tayo sa mga sunod na upload, mga madam sir. Maraming po salamat, sana po nag-enjoy kayo at salamat sa mga sumama mula umpisa hanggang sa pinakadulo ng video nga po na to. Once again, this is Dogs TV. Peace and out. Thank you so much. Bye-bye.